Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. God is good, and all the time, mga kapatid, that's the reason of our celebration. Napakabuti po ng Panginoon. Atin po siyang palakpakan. At sa kanyang kabutihan, dahil siya'y puno ng kabutihan, ibinigay po niya sa atin ang regalo ng kanyang inang, kanyang iniakyat rin sa langit. Palakpakan po natin ang ating patrona. Gratitude is the memory and even the language of the heart. Yan po ang ating tema ngayon. I would like to propose that theme. Kasi po, I am coming home to this place na nagbigay po rin ng talagang katatagan sa aking puso. Nung ako po'y seminarista pa lamang at talagang nangangapapa, no? Nangangapapa. Dahil napakarami pang dapat matutunan sa buhay na aking pinili at pinili para sa akin ng Diyos nating mahal. Marahil po, si Maria ay ganun din po. No? Ang kanyang buhay, the whole of her life was a thanksgiving. Kaya napakadali rin po sa kanyang iakyat sa langit. Because when a person is full of gratitude, that person is also full of obedience, no? Full of submission to the will of the Father. Kaya nga po, ngayon pong umuwi po ako dito sa Our Lady of Assumption Parish, kasama ko po, may kasama po akong paring kaibigan. Kami po yung mga taga-Basilan. Taga-Basilan. At incardinated po kami doon, incardinated po ako doon. Si Father Ronel Antonio po ay nasa kanyang study leave. Marahil po makikita nyo rin po siya dito from time to time. No? Kasi nasa DLSU lamang po siya. When I was here, yun po yung nasa sentro ng aking puso. No, there is a reason why sa ating ebanghelyo, mga kapatid, sabi ng Panginoon, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Mahirap pong makinig at mahirap pong tumupad ng will, no, ng kagustuhan ng Diyos kung tayo'y hindi marunong magpasalamat. Without that gratitude in our heart,
it is hard to even listen and obey. Mahirap po. Kasi po ang taong hindi marunong magpasalamat, ang sentro po ng kanyang mundo ay ang kanyang sarili. Mabigat po. Mabigat. Hindi po siya kahit ang Diyos, para sa akin lamang ho ito, kahit ang Diyos hindi po makakayang buhatin ang taong hindi marunong magpasalamat. Kaya nga po siguro napakagaan ng ating Inang Maria kasi full of thanksgiving niya. At dahil doon, nakikinig siya. At dahil doon, tumutupad siya sa kagustuhan ng Ama. Alam niyo po, ako po'y 8 months pa lang pare. 8 months pa lang po. Kaya po, kokonti pa lang ang buhok. Kokonti pa lang ang buhok. Baby, priest pa po si Father. Pero po, alam niyo, kung ikaw po'y assign sa basilan, talagang magiging thankful ka sa mga grasyang dumarating. Kasi hindi ko naman po pwedeng sabihin napakahirap ng buhay na parang miserable. Simpleng buhay misyonero. Simpleng buhay na ikay minority, you belong to the minority kasi karamihan po ay Muslim. Sa basilan, natutunan kong magpasalamat ng higit pa dahil ramdam ko ang pagmamahal ng Diyos. Bago po ako umalis ng basilan, nag-funeral mass po ako sa isang bahay na mahirap lamang po na pamilya. Yung kabaong po ay nasa yung pinagpatungan po ay 2 bench na maliit. At sa laking kong ito, nandoon kami sa papag sa taas. Sabi ko, pag nagmimisa kaya ako, hindi kaya ako mahulog. Ako'y pawis na pawis. Pawis na pawis habang nagmimisa sa napakasimpleng bahay, barong-barong dahil napakalayo sa kapilya. Ang pari ang dapat pumunta doon. Alam niyo po, pagkatapos ng misa, sabi ko, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil narito ako. Dahil tinuturuan niya akong maging tao ng punong-puno ng pasasalamat. And I told myself, kailan ko ba huling binilang ang pagpapasalamat ko? Di ba sabi nila, count your blessings. I propose, count how many times you said, thank you. Ilang beses ka na bang nag-thank you ngayong bistiras? Ilang beses ka na bang nag-thank you sa Diyos, sa mga taong tumulong sa iyo, sa mga taong tinutulungan kang maging humble, sa mga taong parang mahirap pakisamahan pero natututo ka? Ilang beses ka nang nagpasalamat? Dahil mahirap man o madali, full of blessing man, o katakatakang blessing ba ito, ang mahalagay, marunong tayong magpasalamat. Ilang beses na po tayong nagpasalamat. As we count our blessings, let us count how many times we said, thank you. And from the bottom of my heart, Father Hans, sa ating PPC po, sa ating mga BEC leaders na talaga namang sinuportahan ako sa panalangin. Maraming salamat po. Aming inang iniakyat sa langit, maraming salamat po. Amen.